Sa ilang sandali, lahat kayo magiging saksi sa isang kasaysayan na magaganap. Samustang muli, kaibigan, sa video to. Pag-uusapan naman natin ang isa sa mga pinakamalagang bagay na nag-exist sa mundo ng Ghost Fighter, ang video na tinatawag na Black Chapter. Black Chapter? Black Chapter baka mo? Bale, mapag-uusapan niya natin dito kung bakit nga ba merong ganitong klase ng tape ang Spirit World o spiritual na mundo. Sa tape na yun, malalaman niyo ang masamang katotohanan kung ilang milyon ang tao ang paparusahan. Kung bakit ito ninakaw na Sensui, kung anong nilalaman nito at higit sa lahat, kung bakit nababaliw o nasisiraan ng bait ang mga nakakapanood. Pero yun nga, konting paglilinaw muna. Obviously, itong Black Chapter ay isang fictional na bagay lamang na nag-i-exist sa anime na Ghost Fighter. Wala talagang ganito at kung meron man, huwag nyo nang subukang hanapin sa Google o sa Deep Web. Nasabi ko lang kasi baka biglang may manghingi ng link kung saan to pwedeng mapanood. Ang video na yun ay tsak na lilikha ng kaguluhan sa mundo ng mga tao! De, biro lang. Pero yun nga, bago ang lahat, ano nga ba itong tinatawag na Black Chapter? Yun ang videotape na inipon ng spiritual na mundo para maging ebidensya. Bale, isa nga itong malagang artifact na pag-aari ng spiritual na mundo. Naglalaman to ng libu-libong oras ng pinagsama-samang footage o compilation ng mga masasamang ginawa ng mga tao sa mundo sa loob ng higit 1,000 taon. Maaaring ang laman ng tape ay talagang napakasama. And yes, tama ka ng pagkakarinig. Libu-libong oras nga raw ng walang humpay na kasamaan ang mapapanood sa loob ng isang videotape na to. At sa sobrang daming araw nun, kahit ilang taon mong panoorin to ng tuloy-tuloy, ay hindi mo pa rin matatapos. Hindi ko maisip kung anong klaseng kasamaan ang makikita sa tape na yun. Pero yun nga, bukod sa only ang capacity ng storage nito, considering na isa nga itong VHS tape, wala naman ng iba pang masasabing pagkakaiba ang videotape na to sa isang normal na videotape. Hindi nga rin daw to isunumpa na oras na mapanood ay panigurado may mangyayaring hindi maganda sa'yo. Sadyang hindi lang raw talaga katanggap-tanggap ang nilalaman nito na ang bawat nakakapanood ay kadalasang nawawala sa sarili, nababaliw, nagpapatiwakal, o di kaya naman ay nanaisin na lamang na maglao ang sangkatauhan. Pag nakita niyo ang video, magbabago ang pananaw niyo sa buhay. Maniniwala kayong mga tao ay hindi nararapat mabuhay. Marahil may ilan sa inyo ang nalilito o nakalimutan na. Pero hindi ang pananood sa videotape ang dahilan kung bakit nagiba ang pananaw ni Sensui sa mga tao at sa mga halimaw. Nagsimula nga yun nung personal niyang masaksiyan kung paanong ginagawang libangan ng mga tao ang pangtotorture at pagpaslang sa mga halimaw. Nasaksihan ni Sensui ang isang bagay na hindi niya dapat makita. Na nakapagparealize nga sa kanya na maaring mali ang lahat ng ipinaglalaban niya bilang detective ng spiritual na mundo. May karapatan ba talagang mabuhay ang tao? Dapat ba talaga silang ipagtanggol? Gaya ng nasabi sa kwento ni Jericho, nawala nga raw tong Black Chapter tape kasabay ng pagkawala ni Sensui matapos nga niyang magbitiw bilang detective. Nawala siya nang malaman namin na nawawala din ang tape ng Black Chapter sa spiritual na mundo. Bali dahil may idea nga siya sa nilalaman ng videotape, sinadya niya nga itakas to mula sa spiritual na mundo para may panood sa mga taong kakailanganin niya para sa pag-uukay ng butas sa pagitan ng mundo ng mga tao at mundo ng mga halimaw. Kumbaga ginamit niya nga itong instrumento para makumbinsi ang mga naging kasama niya na walang karapatang mabuhay ang mga tao sa mundo. Maghuhukay kami ng libingan para sa bawat tao. So ano nga bang mapapanood sa videotape na to? Bukod sa ilang bahagi na ipinakita sa anime, hindi talaga detalyadong naipakita ang mga nilalaman nito. At syempre, naiintindihan nyo naman siguro kung bakit kailangan nilang gawin yun. Pero yun nga, kung malawak ang imahinasyon mo, hindi malabong isipin kung ano nga bang maaaring mapanood sa video na yun. Nakakita ka na ba ng mahabang pila ng tao na naghihintay mamatay? Nakakita ka na ba na naghihirap ng matindi bago dumating ang kanyang kamatayan? Basta ang punto nga ay lahat ng pinakamasasamang nagawa ng mga tao ay mapapanood nga raw sa videotape na yun. Yes, lahat ng kasamaan ng mga tao, mapasalimaw man yung nagawa o sa kapwa-tao. Ang tao ay tumatawa sa labas pero umiiyak sa loob. Tumatawa sila habang tinatapos ang iba. Sa sobrang nakakilabot nga raw ng mapapanood doon, ay maaaring ang isang tao makapanood ay bigla na lamang magbago ang pagtingin sa isang katauhan. Gaya nga nang nangyari kay Kiyoshi o Seaman, na umabot pa nga sa puntong naisip niyang siya mismo ang salarin sa lahat ng kasamaang nakita niya sa loob ng videotape. Sigurado akong ganun din ang mararamdaman nyo kapag nakita nyo ang video. Ganon din kay Dr. Kamiya na matapos kong makita ang ilang bahagi nito ay tuluyang nawala ang katinuan
At ang pangunahing iniisip na nga lang ay ang makahanap ng paraan kung paano niya mauubos ang lahat ng tao sa mundo. Sa ibabaw ng hindi mabilang na walang buhay na katawan ng mga tao, yun ang magiging libingan ko, Eugene. Yun ang gusto kong paraan na mawala. Pero yun nga, kung ganito palang epekto nito sa mga nakakapanood, bakit may ganitong klase ng tape, ang spiritual na mundo? Ayon kay Jericho, itong Black Chapter nga raw ay ginagamit ng spirit world noon bilang talaan ng mga masasamang gawin ng mga tao sa mundo. Pero hindi raw to dapat pinapanood ng ito lamang. Yun ay ang gawain ng mga tao ng mga masasamang bagay. Bale, ang pinakagamit nga raw nitong Black Chapter ay pinapanood nila to sa mga kaluluwang handa ng tumawid sa kabilang buhay matapos nga nila makapamuhay ng ilang ulit sa mundo ng mga tao. Ito ang korte ng paghahatol. Hahatulan ko ang mga krimen mo dito. Pinapanood nga raw dapat to kasabay ng tinatawag na White Chapter. Ang tape na siya namang naglalaman ng lahat ng kabutihang nagawa ng mga tao. Ang pinakagamit nga raw nitong dalawang tape na to ay upang ipaintindi ang tinataglay na kasamaan at kabutihan ng mga tao. Na kung papanoorin mo nga raw ang Black Chapter tape na wala ang White Chapter, walang ibang maidudulot yon sa sino man kung hindi ang makaramdam na matinding pagkamuwi, depresyon at galit nga sa buong sangkatauhan. At yun nga raw ang dahilan kaya hindi dapat panoorin ng sino man ang Black Chapter nang wala ang White Chapter. Na kailangan parehong mapanood ang dalawa para maintindihan ng lubos ang importansya at ipinaparating ng bawat nilalaman nito. Na hindi lahat ng tao ay masasama at hindi rin naman lahat ay mabuti. Ang pananaw ni Sensui sa kabutihan ay nag-umpisang pumunta sa maling direksyon dahil sa kalituhan. So ano nga bang nangyari dito sa videotape? Sa pagtatapos ng laban kay Sensui, may kitang ang hawak na ni Vincent ang Black Chapter tape. Ang artifact na ayon kay Dennis ay matagal nang gustong mapasa kamay at mapanood nitong si Vincent. Gustong makuha ni Vincent ang videotape na yon. At nagawa niyang makuha to matapos ipangako sa kanya ni Eugene na mapapasa kanya ngayon kapag natalo nila si Sensui. Ayaw mo bang makita ang video ng Black Chapter? Black Chapter baka mo? Isang video na nagpapakita ng kasamaan ng mga tao. Ibibigay ko sa'yo yun kung tutulungan mo akong talunin si Sensui. Bale gusto niyang mapanood to noon para i-validate ang pagkamuhi niya sa mga tao na sa tingin nga niya ay mas mababang uri kaysa sa mga alimaw na gaya niya. Pero matapos niyang makita ang naging epekto nito sa mga kasamaan ni Sensui, napag-isip-isip nga ni Vincent na hindi na siya interesadong mapanood pa ang anumang nilalaman nito. At ang ginawa nga niya ay tuloy na lamang niyang sinira ang tape upang wala nang makapanood pa nito kailanman. Sensui! Anong gagawin mo? Sensui! Ayaw kanya kausapin. Sa loob ni Sensui ay mayroong nabubuhay na 7 tao. Ang 7 katauhan ni Sensui. Bago ang lahat, balikan nga muna natin ang bahagya kung sino nga ba tong si Sensui at kung bakit siya nagkaroon ng iba't ibang katauhan o yun bang tinatawag na split personality. Nagising lang ako sa katotohanan. Bali ayon sa kwento, bata pa nga lang si Sensui ay pinagpala na siya ng malakas na kapangyarihan hanggang sa mapili nga siyang maging detective ng spiritual na mundo. Noon ay talagang napakabuti niyang tao. Siya ay mapilit sa paghahanap ng hustisya. Sa kasamaang palad habang nasa misyon, nasaksihan niya nga ang ginagawang kasamaan ng mga tao laban sa mga alimaw. Dahilan para tuluyan nga magbago ang pananaw niya na humantong nga sa pagkasira ng kanyang pag-iisip. Dahil sobrang naguluhan, nagsimula nga makabuo ng iba't ibang katauhan si Sensui sa isipan niya. Mga katauhang lumalabas nga para tulungan siya sa mga pagkakataong may kailangan siyang gawin na hindi basta-basta magagawa ng tunay niyang pagkatao. Tama na, ayoko na. Tama na. Bale simulan nga natin dito sa pinakauna niyang katauhan, ang orihinal na Shinobu Sensui. Isang tunay na mapagmahal pero malupit na si Sensui. Bago siya nasiraan ng bait, may malinaw siyang paniniwala na ang mga tao ay mabuti at ang mga halimaw ang masasama. At dahil nga ganun niya nakikita ang mundo, hindi siya nakararamdam ng kahit anong pagsisisi sa tuwing tumatapos siya ng mga halimaw. Para kasi sa kanya ginagawa niya lang ang nakabubuti para sa lahat. At yun nga ang isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit bumaligtad ang mundo niya. Nang makita niya sa sarili niyang mga mata ang kayang gawin ng mga tao. Nasaksihan ni Sensui ang isang bagay na hindi niya dapat makita. Yun ay ang gawain ng mga tao ng mga masasamang bagay. Hindi niya matanggap na ang mga taong pinoprotektahan niya ay maaring mas masahol pa sa mga halimaw na tinatapos niya. May karapatan pa bang mabuhay ang mga tao?
o dapat silang mawalan lahat? Bagamat ang tunay na Shinobu Sensui ay may malakas at nakaka-intimidate na presensya, may mga bagay na hindi niya magagawa kapag nasa katauhan siyang yan. Sino ka? Magsalita ka. Si Sensui, kinagagalak kitang makilala. Kaya nakalikha nga siya ng 6 pang katauhan na bawat isa nga ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan. Unahin na nga natin si Minoru, ang pinakamagaling mag-isip. Si Minoru, ang pinakamatalino. Dahil nga sa matalino at magaling magsalita, siya ang ginamit ni Sensui para kumbinsihin na mga kasama niyang tulungan siya sa paggawa ng lagusan. Bueno, bakit hindi ka sumama sa amin at baligtarin natin ang buong mundo? Bukod sa siya ang may katauhan na bagay sa isang leader, siya rin ang pinakamalapit ng paniniwala sa tunay na Sensui. Dahil doon, siya nga ang gamit na katauhan ni Sensui sa malaking bahagi ng Black Chapter Saga. Baliwala sa akin tapusin ng iba pa. Tayo na! Sunod naman si Kazuya, ang walang awang mamamaslang na nabuo ni Sensui nung mismo masaksihan niya ang kasamaan ng mga tao. Dahil hindi pa nga kailanman nakakapaslang ng tao si Sensui sa puntong yun. Kinailangan niya ang tulong nitong si Kazuya upang tapusin ang mga taong naroon. At simula nga nun ay lumalabas nga tong si Kazuya sa tuwing kinakailangan maging bayolente ni Sensui. Si Kazuya ay dalubhasa sa pagpatay sa kanilang 7. Nabuo siya upang gawin ang mga bagay na hindi kayang gawin ng ibang katauhan niya. Teka, asama mo makatingin ah. Sayang, pero kailangan mo nga mawala. Gaya na nga lang ng pagtapos niya sa mga hayop o mga maliliit na bata para lang sa sarili niyang kasiyahan. Siya yung may baril sa kamay at kulay pula sa isipan ni Sensui. Dadaling ko lahat ng tao sa kanilang libingan! Si Yuji naman ang responsable sa mga sandatang maaaring nilang gamitin sa laban. Mga sandatang madalas gamitin ni Kazuya sa tuwing trip nitong mga hunting ng mga tao. Ito ang tinatawag na secret weapon. Bagamat mainitin ang ulo at matalim rin ang dila kagaya ni Kazuya. Gagawin natin pinakamalaking libingan ng mundong ito! Itong si Yuji ay masasabing may kontrol pa sa sarili at hindi nalilimutan ang tunay na pakay nila. Ang ubusin ang mga tao. Mahal ko ang mundo ng mga tao na wala ang mga tao. Si Naro naman ang malababaeng katauhan ni Sensui. Ang isa sa 7 ay babae, isang sensitibo at maramdaming babae. Bukod sa may pagkaisip bata, siya rin ang pinakasensitibo sa lahat ng katauhan ni Sensui na madalas nga raw lumalabas sa kalagitnaan ng gabi upang umiyak dahil sa mga komplikasyon ng mga plano nila. Ayon kay Tsuki, sa kanya nga lang raw nagpapakita ang katauhang to ni Sensui. Ang pinakamalambot nitong katauhan na may kakayang magsulat ng napakagandang tula. Bagamat pinapahalagaan ni Naru ang mundo, naniniwala rin siyang kailangan pagbayaran ng mga tao ang mga kasalanan nila. Si Makoto naman yung ika-6, bagamat hindi siya naipaliwanag sa anime o sa manga. Itong si Makoto nga raw ang katauhang ginagamit ni Sensui para sa iba't ibang bagay. Mabuti pa, magpahinga ka na ngayon. Gaya ng pagluluto, paghuhugas ng pinggan, at paglilinis ng bahay. Nakakatawa, di ba? Nakakabawas nga naman ng kastigan yun, di ba? Kaya masisisi mo ba si Sensui kung gusto niyang ipagawa yun sa ibang katauhan niya? At ang pinakauli, si Hitoshi, ang katauhan ni Sensui na may pinakamalaking pagpapahalaga sa mga hayop at halaman. Hindi! Dinadaya mo ang sarili mo. Alam mong mahal mo ang lahi ng mga tao. Ayon sa article na inilathala ng Shonen Jump, itong si Hitoshi nga raw ay responsable sa pag-aalaga na may 100 iba't ibang uri ng mga halaman at hayop sa tinitirhan ni Sensui. Maaring siya rin na nagkumbinse sa ibang katauhan na ang tanging problema nga lang nila sa mundo ay ang mga tao mismo, na sila lang ang dapat wakasan at hindi ang kalikasan. Nakita ko na. Gusto ko naman ng bulaklak, puno, at pati na hayop. Ang pinakaayaw ko lang ay ang lahi ng tao. So ayun, yan nga ang 7 katauhan ni Sensui. Gaya ng nabanggit, ang ilang impormasyon tungkol sa ibang pagkatao ni Sensui ay mula mismo sa article na nirelease ng maalamat na manunulat na si Yoshihiro Togashi. Itigil na to. Sinabi mo bang itigil? Pero hindi pa tapos ito!